So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay. So panibago na namang topic, panibago na namang usapin tungkol sa pagmamanok ang ating pag-usapan ngayong gabing ito. Especially pagdating sa ating mga newbie, sa ating mga baguhan. So napakaganda po nitong channel natin upang kapulutan ninyo ng napakaraming idea tungkol sa inyong pag-aalaga. Sinisigurado ko po sa inyong mga kamanok na lahat po ng aking i-share dito sa inyo, mga topic na ating pag-uusapan, is makakatulong ng maayos sa inyong pag-aalaga. Okay? So mga kamanok, ang magiging topic natin ngayon is all about sa feeding. Okay? Pag sinabing feeding, ito po yung pagkain na ating ibinibigay sa ating mga alaga. So gaano ba kahalaga ang feeding mixture, okay, na ibinibigay natin sa ating mga alaga. At saka yung appetite, yung gana at takaw ng isang manok pagdating sa ating pag-aalaga ng manok. Okay? So yun ang ating pag-uusapan ngayon. Ang dami kasing nagtatanong, Kamamay, pwede ba tayong mag-topic about sa feedings, sa pagkain ng manok, sa gana ng manok, sa pagkain? So sige po mga kamanok, pag-usapan natin lahat ng yan. Lahat ng usapin na may patungkol sa pagkain, sa appetite ng manok, pag-usapan natin. Alam ko napakalaki po ng maitutulong nito sa ating pag-aalaga. So mga kamanok, ang daming nagtatanong, Idol, ano ba ang tamang pagkain na dapat ibigay sa ating mga alaga? Okay? So actually mga kamanok, depende po yun. Depende po yun kung kailan nyo po ito ibibigay. Kung kailan nyo po ito dapat gamitin, kung ano ba yung mga pagkain na dapat gamitin, mga pagkain na dapat ibigay sa ating mga alaga pagdating sa, sabihin nating maintenance, pagdating sa ating mga manok na isasama natin sa ating pupuntahan, pagdating sa breeding, ano ba yung mga pagkain na dapat ibigay pagka ganyan. Sige, unahin muna natin sa maintenance. So mga kamanok, sa maintenance, dito sa aking backyard, ang ibinibigay ko po sa kanila is Enerton. Okay? Enerton po ang napakagandang ibigay sa maintenance sa ating mga alaga. So, yan po ay kumpleto na. Maganda po ang mixture niyan. Medyo may karamihan lang sa pellet. Pero walang problema sapagkat habang nasa maintenance, ang ating mga manok, bumubulto ang katawan dahil sa taas ng pellet percentage. Pansinin naman ninyo, pagka dumakot kayo ng isang dakot na Enerton, papansin nyo kaagad yung dami ng pellet sa mixture na yon. Okay? So, mataas yung protina, nasa 18, okay? Nasa 18% yung crude protein yan. Then, dito nga sabi ko nga sa inyo, naghahalo pa ako ng fermented Jackie oats, which is additional pa po yun na amino acid pagdating sa kanila. So, mas tataas pa at pinatataas pa noon ang protina. The more na mas maraming protina, the more na nag-expand ang katawan ng ating mga alaga. At ang maganda sa fermented Jackie oats, hindi po siya nagbibigay ng sobrang tubig, sobrang moisture. Kasi po, karamihan ng mga rich in protein pellets, nagpapabigat sa ating mga alaga. Okay, nagpapabigat. Pero itong si fermented Jackie oats, nagpapabulto siya ng katawan at the same time, hindi niya hinahayaang bumigat yung manok. Kaya yung manok, ang tendency ng katawan, bumulto, lumaki, pero mabigat. Kaya napakaganda po nung mixture ng fermented Jackie oats at nung Enerton. Ang Enerton naman, masasabi ko rin na talagang quality. Okay? Pansinin ninyo, dumakot kayo, amoyin ninyo, napakabango. Napaka-fresh and sariwang-sariwa yung grains, yung pellet, ang hahaba, ang titigas. So, yun po ay sign na talagang maganda yung pellet na yon, yung grains na yon, yung patoka na yon. So, pagdating sa maintenance, mga kamanok, ang akin pong ibinibigay sa kanila is Enerton, halo lang tayo ng fermented Jackie oats. Okay, yan po ang ating ibinibigay. Okay, yun yung maintenance natin ha. Tapos, pagdating naman sa pagpupurga, kailangan monthly, mga kamanok. Monthly nagpupurga tayo. Pero kung may extra budget, pwede pong 2 times per month. Mas maganda po yun. Then, ang ibinibigay ko lang po sa kanilang supplements na makakatulong sa kanila, injectable supplements na nagpapaganda, na nagpapalusog sa kanila is Vitamax. Okay? Pwede po yan Vitamax. Simula 5 buwan pataas, Vitamax na po tayo. So, per month, pwede rin pong per month magbigay kayo ng 3 to 5 cc sa kanila
Napakaganda po niyan sa katawan. Ulitin ko sa maintenance, Enerton, huwag kalimutang magpurga every month. Magbigay ng Vitamax 0.3 or 0.5 once a month. Sigurado ako mga kamanok, napakaganda ng magiging alaga ninyo. Bubulto ang pangangatawan, pupula ang mukha. Okay? So, tapos na tayo sa maintenance. Ngayon, may magtatanong, kamanok, pagdating naman sa mga lakad mo, ano namang binibigay mo sa iyong mga alaga? Yes, mga kamanok. Ang alaga ko, binibigyan ko siya ng ibang pagkain. Hindi ko muna sasabihin kung anong pagkain. Ito kasi yung kalimitan na nangyayari. Pag binigyan nyo siya ng ibang pagkain, in-endorsan mo siya ng ibang pellet, ibang mixture ng pagkain, minsan, hindi niya nagugustuhan. Kakain siya, pero hindi niya maubos. O kaya naman kakain siya, pero pilitan pang pagkain, hadya na maubos, tapos biglang hindi magtutunaw. So ngayon, ang ginagawa ko pagka ganun, hindi ko na po pinapalitan yung maintenance feeds pagdating doon sa aking mga manok na isasama ko sa aking lakad. Hindi ko na po pinapalitan. Kung Enerton, yun na rin Enerton. Tandaan yung mga kamanok mas mahalaga po yung appetite ng manok. Hindi mahalaga kung gaano kaganda yung ibinibigay mo kung magpapalit ka at hindi naman niya uubusan. Mas maganda kung ang manok ay mabilis na nag-uubos ng pagkain at the same time, mabilis na nagtutunaw. Yun ang mahalaga. Yung appetite at saka yung kanyang digestion. Yun ang mahalaga mga kamanok. Hindi mahalaga kung gaano kaganda, gaano kamahal yung ibibigay mo sa mga araw na gusto mo siyang isama kung saan ka man pupunta. Yung iba dyan, ang ginagawa, ito, ibibigay ko tong 1 kilong binili kong mamahalin na feeds. Okay? Ito talaga yung ito talaga yung dapat ibigay sa mga ganitong araw. Tapos pagbigay mo, hindi naman kinakain. Pagbigay mo, kakain lang ng 3 kain, wala na, hindi na inuubos. So, baliwala yung ganun mga kamanok. Mas maganda pa rin yung kapag bigay mo ng pagkain, ang bilis niyang kinakain, ang gana, tapos ang bilis niyang magtunaw. So, yun yung mahalaga mga kamanok. Kahit hindi nyo na baguhin yung maintenance, papunta doon sa kung ano mga gusto nyong puntahan, kahit yun na po, mahalaga yung appetite nandun. Okay? So, ang ginagawa ko lang po sa mixture ng pagkain niya, sabihin na natin Enerton, fermented Jackie Oats, pwede tayo maghalo ng saging. Levimin GK, pwede rin ng Progency. Kung walang Levimin GK, Progency. Maganda rin po yan mga kamanok. Ulitin ko, Enerton, Progency, kung wala, Levimin GK, then saging. Okay, saging na saba yung hinog na hinog. Hinog na hinog, yung lugnot po mga kamanok, mga ganito lang kaliit. Tapos, pwede magsama kayo ng kamatis. Kung nakakain ng kamatis yung manok, pwede po. Then, pwede rin kayo maghalo dyan ng fermented Jackie Oats, pero last, okay? Pero, what I mean is, pwede kayo maghalo ng Jackie Oats, pero sa mga araw na, 3 araw na lang, bago kayo pumunta sa inyong pupuntahan, alisin nyo na po yung Jackie Oats. Masyadong mataas sa fiber, masyadong baka ma-dry up yung manok. So, 3 araw bago kayo magbiyahe, kailangan wala na pong Jackie Oats. Po pwedeng Enerton, saging, Levimin GK, o kaya ay Progency. Tapos, yun lang. Haluin nyo lang ng pagkain, then ibigay nyo po mga kamanok. Tandaan nyo mga kamanok, habang papalapit ang inyong pagbiyahe, medyo binabawasan natin ang dami ng pagkain. Kasi po, yung ating mga alaga ay hindi na masyadong nagwo-workout and exercise, sila ay nagpapahinga na lang. Okay? So, pagdating naman sa breeding mga kamanok, ano naman ang pagkain na ibinibigay natin? So, binibigay natin dyan is pwedeng Integra 4,000, pwedeng GMP 4,000, pwedeng yung Hagibis 4,000, basta breeder pellet, pwedeng successor, yun po mga kamanok. So, nagbibigay din tayo dyan ng water-soluble na mga vitamina like breeder ADE, napakaganda niyan, breeder ADE. Then po pwede rin pong egg 1,000, maganda rin po yan, and many more. So, kayo na lang po yung bahala. Pero ako, first choice ko talaga is breeder ADE pagdating sa breeding. Masisigurado natin na talagang quality eggs, makakapal ang shell, malalaki ang itlog,
at talagang mataas ang hatchability. Okay? So pagdating naman sa appetite, para maiwasan niyo po yung pananamlay nila sa pagkain, kailangan wastong dami lang po. Magkaroon kayo ng measurement, magkaroon kayo ng timbangan, weighing scale para hindi kayo malito. Mas maganda kung gumagamit tayo ng numbering o numbers, halimbawa 35 grams, kailangan timbangin natin yan. Mahalaga po yung mga kamanok, hindi yung magpapaiba-iba. 40 grams, 20 grams, 25 grams, 35 grams, hindi po. Hindi po consistent yung timbang, kaya po yung manok minsan hindi nagtutunaw. So make sure mga kamanok na priming nyo yung manok, na bacterial flushing nyo yung manok para hindi nagkakasabon, hindi nakakaramdam ng pananamlay, okay? Tapos at the same time, kailangan nakakapagpahinga ng maayos. Then may tubig, laging may fresh water, mahalaga po yan. Kaya po minsan yung iba ayaw kumain ng patoka o ayaw tumuka dahil nauuhaw. Kailangan na may fresh water din po yan. Then, yun nga po mga kamanok, gamutin ka agad kung may nararamdamang sakit, kung may sipon, gamutin ka agad, huwag yun ang patagalin pa mga kamanok. So, yun lang mga kamanok, ang aking simpleng feeding mixture, kung paano gagana sa pagkain ng ating mga alaga. Sana makatulong, sana ay maging reference din ng ating maraming magmamanok para maging healthy ang kanilang mga alaga. So yun lang mga kamanok, see you for our next vlog. Mag-comment naman kayo, may katanungan kayo, pag-usapan natin yan. So paano mga kamanok, paalam muna sa inyo.